From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Matthew chapter 18, 23 to 35. The kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date. In the process, one of his debtors was brought in who owed him $10 million. He couldn't pay, so the king ordered him sold for the debt, also his wife and children and everything he had. But the man fell down before the king, his face in the dust, and said, "O sir, be patient with me, and I will pay it all." Then the king was filled with pity for him, and released him, and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a man who owed him $2,000, and grabbed him by the throat and demanded instant payment. The man fell down before him and begged him, "A little time, be patient, and I will pay it," he pled. But his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and jailed until the debt would be paid in full. Then the man's friends went to the king and told him what had happened. And the king called before him the man he had forgiven and said, "You evil-hearted wretch, here I forgave you all that tremendous debt just because you asked me to. Shouldn't you have mercy on others, just as I had mercy on you?" Then the angry king sent the man to the torture chamber until he had paid every last penny due. So shall my heavenly Father do to you if you refuse to truly forgive your brothers. May the Lord add more blessing to the reading of His Word. You may be seated. Praise the Lord. This morning, I would like to talk on the subject of confessing faults and forgiving one another. Everybody says confessing faults and forgiving one another. Isa yata, mga kapatid, sa pinakamagandang topiko na dapat pag-usapan ay ang topikong sinabi ko, ang pangungumpisal ng ating mga
kamalian at pagpapatawaran ng isa sa isa. Isa yan sa pinakamagandang example sapagkat ito ang kinalalamnan ng Kristiyanong pamumuhay, na ang Kristiyanong pamumuhay ay punong-puno ng mga pag-uugali ng ating Panginoong Hesukristo. Pumunta siya rito at pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Kung hindi pa sa kapatawarang yon, wala sana tayo rito. Tayo sana pagdating ng ating kamatayan, mga kapatid, ay dire-diretso tayo sa buhay na walang hanggan sa impyerno. Ngunit, pumunta rito ang Panginoon at tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nang nagturo siya sa mga apostoles ng isang dalangin. Sinabi ng mga apostoles, turuan mo kami, Panginoon, upang manalangin. Ito ang itinuro ng Panginoon sa kanila. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Forgive us our debts. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ganon din kami ay magpapatawad doon sa mga nagkasala ng laban sa amin. Mayroong mga pangako ang Panginoon, mga kapatid, kung tayo ay magpapatawad sa mga nagkasala ng laban sa atin. O kaya kung tayo ay ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, may pangako na binitiwan at binigay ang Panginoon. Ang pangako ng Panginoon pagka tayo ay mapagkumpisal sa ating mga pagkakasala, sinabi niya rito 1 John chapter 1 verse 9. Sinabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na patatawarin ang ating kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Yun kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan. Maraming beses sa ating mga Kristiyanong paglilingkod, hindi tayo napapatawad sa ating kasalanan. Sapagkat ang mga kasalanang yon, instead na i-confess natin, ay itinatago natin. Ayaw nating sabihin sa Kanya, itinatago natin, kaya hindi tayo napapatawad. Ang pangako ng kapatawaran ay para doon sa magkumpisal ng kanyang kasalanan sa harap ng Diyos at sabihin, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Sinabi niya rito sa John chapter 2 verses 1 and 2, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He is the propitiation for our sins. Kung tayo, mga kapatid, ay nagkakasala, sinabi ng banal na kasulatan dito sa ating binasa, na meron tayong isang abogado para sa atin sa harap ng ating Ama. Ang ating abogado ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pagka tayo nagkakasala, anak tayo ng Diyos, kailangan tayo ng abogado sapagkat meron na taga-akusa sa atin at bilang guilt ang ating mga puso hanggang tayo manlulumo at manlulupaypay at mapaplis niya sa ating paglilingkod sa katibayan ng ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang ating abogado ay walang iba kundi si Jesus Christ na doon ang siyang magtatanggol sa atin kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Hindi siya maaring abogado natin kung hindi natin i-confess ang ating mga kasalanan sa Kanya. Tingnan ninyo dito sa lupang ito.
Pag kayo, mga kapatid, ay may kaso, kukuha kayo ng abogado, ang abogado ninyo ay magiging trustee ninyo, kaya sabi ng abogado, sabihin mo lahat sa akin sapagkat ako ang magtatanggol sa iyo. Kaya sasabihin mo lahat sa kanya ang katotohanan at alam mong ipagtatanggol kanya. Ganyan, mga kapatid, ang relationship natin sa Panginoon. Pagka tayo ay nagkakasala, you remember, the devil is the accuser of the brethren. You sin sometimes because you are too young in the faith, or you are tempted, or somebody tempted you. Satan used somebody to tempt you, and then you fell from the strength that God has given to you. In other words, you committed a sin. And then the devil would be swift to accuse you, because he is the accuser of the brethren day and night. He does not stop to accuse the brethren day and night. And he will give you guilt in your heart until you fall from the grace of God. But thank God we have an advocate. We have an attorney, in fact. His name is Jesus Christ. Hallelujah! It is important that we confess our sins. Importante, mga kapatid, na i-diskarga natin ang mga kasalanan natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya upang Siya naman ang makapagtatanggol sa atin. Pagkatapos mafe-feel ninyo, mararamdaman ninyo na bumabalik na naman yung kalakasan sa Espiritu na nasa sa inyo, sapagkat kayo ay gagawing matuwid ng Panginoon at lilinisin sa lahat ng mga hindi katuwiran. Kaya ginawa niyang posible ang kapatawaran ng ating kasalanan sapagkat meron tayong abogado sa harap ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kanino tayo kailangan magkumpisal at paano? Kailangan bang pumunta pa kayo sa tao kung nagkasala kayong laban sa Diyos at doon sa tao mangumpisal tulad at gaya ng ginagawa ng napakarami ngayon na nabubulagan sa kanilang pananampalataya? Mga kapatid, sinabi po ng Psalms chapter 51 verse 4 at Genesis chapter 39 verse 9. Sabi ng Psalms chapter 51 verse 4, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. Na nagkasala si Haring David sa laban sa Panginoon. Sa harap ng Panginoon, siya ay pumunta at sinabi niya, sa iyo lamang, Panginoon, laban sa iyo lamang, ako ay nagkasala at ginawa ang masamang ito sa iyong paningin. Kaya doon siya pumunta sa Panginoon, dumiretso siya sa Panginoon, at doon ikinumpisal ang kanyang mga kasalanan. Pagka tayo ay nagkakasala ng laban sa Diyos, huwag kayong lumapit sa tao, ang lapitan ninyo ang Panginoon at doon ikumpisal ang inyong mga kasalanan. Tulad ni David, sabihin ninyo, laban sa iyo lamang, Panginoon, sa iyo lamang ginawa ko ang masamang ito. Kaya, Panginoon, patawarin mo ako, linisin mo ako. When you confess like that, your advocate, the Lord Jesus Christ, the Bible says, will cleanse you from all unrighteousness. Kaya pinatawad si David sa harap ng Panginoon. At may mga instructions na binibigay concerning the confession of our faults. Alam ba ninyo, mga kapatid, na ang faults at sin ay magkaiba. Yung mga pagkakamali at ang mga kasalanan ay may kaibahan. Now, the Bible gave us instruction concerning the confession of faults. In James chapter 5 verse 16, sinabi rito, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. Kahit sa healing, kinakailangan na tayo ay, anong gagawin muna natin upang tayo ay mabigyan ng kagalingan kahit sa ating mga karamdaman? Sinabi rito sa James chapter 5 verse 16, magkumpisal kayo o
magkumpisalan kayo ng isa't isa sa inyong mga kamalian. Merong kasalanan laban sa Diyos, ang kasalanang laban sa Diyos mo ikumpisal. Ngunit maraming beses, may mga anak ng Diyos na nagkakasama sa mundong ito, nagkakasama sila, kung minsan nagkakasamaan ng loob. Kung minsan, mga kapatid, mayroong mga misunderstandings. Kung minsan, meron silang mga pagkakaalitan. Kung minsan, meron silang pagtatampuhan. Anong sinabi ni James? Confess your faults one to another, that you may be healed. Kaya marami ang hindi nakakatanggap ng healing because they are holding grudges in their hearts. Because they hold some hatred spirits in their heart. Kaya anumang dalangin ang gawin mo, ay hindi ka gumagaling. Sinabi ng banal na kasulatan sa instructions na gagawin natin upang tayo magkumpisalan ng mga kasalanan natin, isa laban sa isa. Ito'y kasalanang laban sa tao. Kung minsan may nagkakasala laban sa iyo, kapatid mo. Kung minsan yung kapatid mo may atraso sa iyo, kasalanan niya yun, laban sa iyo. Bago pala tayo, mga kapatid, lumapit sa presensya ng Panginoon at mag-alay sa Kanya, o kaya manalangin para sa ating mga pangangailangan o manalangin para sa ating mga kagalingan, kailangan magkumpisalan muna tayo ng ating kasalanan. Kapatid, ako ay nagkasala laban sa iyo. Masama ang loob ko sa iyo. Patawarin mo ako. Yung kapatid mo, ganun din ang gagawin niya. Ako rin, masama ang loob ko sa iyo. Patawarin mo rin ako. Then when you pray after that, kinalagan na kayo, mga kapatid. May freedom na kayo. At ang Panginoon matuwid na sasagot sa lahat ng inyong ide. Kung kayo may kagalingang hinihintay sa Panginoon, patatawarin kayo pagkatapos pagagalingin ang inyong mga karamdaman. So tayong mga magkakapatid dito, hindi maiiwasan kung minsan merong samaan ng loob. Ngunit ang samaan ng ating loob ay merong instrucsyong binigay concerning those confession of our faults. Sabi ni James, confess your faults one to another and pray one for another. Pagkatapos na nagsabihan kayo sa inyong mga kamalian, manalangin kayo isa sa isa. Hawakan mo siya, idalangin mo. Ganon din siya, idadalangin kanya. The Bible makes a distinction between a sin and a fault. We sin against God, for sin is the transgression of the law. Tayong lahat nagkasala ng laban sa Diyos, at ang kasalanan ay ang labag sa kanyang kautusan. But there are times that we trespass one against another. We trespass against our brother, against our sisters. These are offenses. While involving sin, they are called faults and should be corrected by confession and forgiveness. Ito makukorek natin pagka tayo nagkukumpisalan at nagpapatawaran ang isa sa isa. The only remedy for either pointed out in the Word of God is a heartfelt confession. Kung merong nagkakaalitan dito ngayon, nagkakasamaan ng loob, huwag ninyong pabayaan ang service na ito na matapos na hindi kayo magkalapitan at pagkatapos magpatawaran kayo sa mga pagkakamali na nalalaman ninyo na nangyari sa inyong dalawa. One writer aptly says, confess your sins to God who only can forgive them and your faults to one another. If you have given offense to your friend, if you have given offense to your neighbor, you are to acknowledge your wrong, and it is His duty freely to forgive you. May mga kapatid tayo, kung lumalapit sa inyo, nagkasala sila ng laban sa inyo, they acknowledge that they are wrong. Kapatid, patawarin mo ako. Yun namang nilapitan at inangkin niya ang kanyang kasalanan at humingi ng kapatawaran. Huwag ka na magmaramot sa kapatawaran.
Patawarin mo ang kapatid mo na humihingi sa iyo ng kapatawaran. Hallelujah! Then, you are to seek the forgiveness of God, because the brother you have wounded is the property of God, and in enduring him, you sin against His Creator and against His Redeemer. Pagkatapos mong nangumpisal at humingi ng kapatawaran sa kapatid na iyong nasugatan o iyong ginawan ng kamalian, lumapit ka naman sa Diyos at doon humingi ng kapatawaran sa Kanya. Sapagkat itong kapatid na sinugatan mo ay pag-aari ng Diyos at siya ang tagapagligtas ng kaluluwang sinugatan mo. Patawarin mo rin ako, Panginoon, sapagkat ginawan ko po ng kasalanan ang kapatid ko sa iyong harapan. Then the Lord will straighten you. Then the Lord will cleanse you of all unrighteousness. Then the Lord will forgive you and justify you. Pero mga kapatid, akala ninyo, ang pagkukumpisal ng mga kasalanan sa isa't isa, magkakaharapan to confess your faults one to another, hindi madaling gawin yan. Yan yata ang pinakamahirap na gawin. It is one of the hardest lessons to learn, for it requires the grace of humility as well as that of sorrow and true repentance. Lalo na dito sa atin, sa Pilipinas. Sa Amerika, madaling angkinin ng Amerikano, I'm sorry, I am at fault, I have sinned against you. Pero dito mga kapatid, na obserbahan ko, napakahirap gawin ng isang tao yan. Dito nga matagal ko nang naobserbahan ito Pag kami nagkamali dito, talagang turuan. Hindi ako, siya. Hindi ako, siya. Pag kami nabiyak na baso, sinong nakabiyak ng basong ito? For example, sa bahay ninyo, may 5 tao. Nabiyak yung baso. Ikaw ba nagbiyak? Hindi. Ikaw? Hindi. Natapos na yung 5. Walang nakabiyak sa baso. Ang ibig sabihin, yung basong yun, may paa lumakad pagkatapos na hulog doon sa lamesa. Walang nag-aangkin ng mga kasalanan. Bakit mga kapatid? Kung titingnan natin ang history, in the Spanish time, na napailalim tayo, doon natin naangkin ang pag-uugaling yan. Sapagkat sa ugali ng mga Espanyol, pagka ikaw ay, for example, kasama nila, o kaya katulong ka nila sa bahay nila, pagka nagkamali ka ng minsanan, talagang wala ng kapatawaran yon. Paaalisin ka, o kaya parurusahan ka. Kahit sabihin mo pa, ang ginawa mo ay kasalanan. Kahit angkinin mo pa, mga kapatid, paaalisin ka o kaya parurusahan ka. Kahit inangkin mo pa. Kaya ang tendency ng mga kasamahan sa bahay, hindi nilang aangkinin. Hindi ko naangkinin kasi pareho rin Kaya iyon ay namana natin. Ngunit ngayon sa ating Kristiyang pamumuhay, mga kapatid, baguhin natin ang pag-uugaling. Huwag nating itago ang ating kasalanan sapagkat meron tayong isang Diyos na mapagpatawad ng ating kasalanan kung ikukumpisal natin ang mga kasalanan at kamaliyang yan sa Kanya. Kaya ang pag-uugali ng mga anak ni Jesus Christ, because this is the family of Jesus Christ, ang pag-uugali nila sa isa't isa ay hindi sila mga kapatid mahirap na mag-usap at magkumpisalan sa kanilang mga pagkakaalitan o pagkakamalian. Pinakamahirap gawin yan, lalo na sa mga Pilipino. Ngunit dito, gagawin natin sapagkat yan ang inuutos ng Panginoon sa atin. It requires the grace of humility as well as that of sorrow and true repentance. It has been said that the 4 hardest words to pronounce in the English language are, I made a mistake. Siguro sa Tagalog, yun ang pinakamahirap ding sabihin. Nagkamali ako. Ang pinakamahirap sigurong sabihin sa Tagalog language is, nagkamali ako.
Kapatid, nagkamali ka? Hindi. Mula nung ako'y pinanganak sa mundong ito, hindi ko pa naalalang nagkamali ako. Kung yung kalabaw na 4 ang paa nagkakamali, ang tao pa kaya? Kaya, pagkakamalian nakita natin, let us recognize it. If we have done that mistake, let us recognize that mistake and say to our brother or sister and to the face of God or in the sight of God, let us say, I have made a mistake. Forgive me. Tawarin mo ako, kapatid, sapagkat ako ay nagkamali. Merong isang history, mga kapatid, ni Frederick the Great when he wrote to the Prussian Senate. Anong sinabi ni Frederick the Great? Sapagkat siyang inatasan na makipagdigma sa isang bansa, ngunit natalo siya. Sinabi ni Frederick the Great, I have just lost a battle and it is my own fault. Ako ay natalo sa digmaang ito at yun ay kasalanan ko. Inangkin niya ang lahat ng kasalanan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Nakikita ko na ito ay hindi kababaan. Hindi ka gagawing mababa sa paningin ng isang tao kung inaangkin mo ang kasalanan mo. Kung inaangkin mo ang kamalian mo, inaangkin mo ang kasalanan mo, hindi ka magiging mababa sa harap ng Diyos. Bagkus ikaw ay lalaki sa kanyang harapan. At ikaw ay magiging dakila sa harapan ng Diyos. Ako, mga kapatid, ay nalulungkot sapagkat itong pag-uugaling ito ay rampant dito sa atin sa Pilipinas. We have a value that we call saving our face. Kahit na anong pagsisinungaling ang gawin, para lang hindi ka mapahiya, gawin mo. Mga kapatid, pagdating po sa Kristiyanong pamumuhay, hindi natin kailangang dalhin ang pag-uugaling yon. Kailangan dito ay may pagbabago ng ugaling yon. Pagka tayo'y nagkasala, kailangang kilalanin natin ang kasalanang iyon at ikumpisal natin sa harap ng Diyos. Huwag tayong mahiya sapagkat siya ay abogadong magpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. So, concerning this, a historian by the name of Goldsmith says, his confession, the confession of Frederick the Great, shows more greatness than his victories. Ito ay nagpapakilala ng kanyang kadakilaan. Yung inangkin niya na siya nagkamali. Natalo siya sa digmaang yon. Siya nagkamali. Sinabi niya ako yung nagkamali. Yun ay nagpapakilalang mas dakila pa siya sa lahat ng tagumpay na kanyang nagawa. Bakit, mga kapatid? Ano pa talagang pag-uugali ng tao? Hindi lamang dito. Malimit siguro ito ay pag-uugali ng tao. This is part of human nature. Because of our fallen nature, it is easy for us to do this. What is the natural thing to do when somebody sins? When we do wrong, what is the natural thing for us to do? Kung anong ginawa ng ating unang magulang, yun ang ginagawa natin. Genesis chapter 3 verse 12, we tend to excuse it, seek to hide it, or blame someone else for it. Tingnan ninyo ang nangyari doon sa Garden of Eden. Nung nagkasala na si Adan at saka si Eva, tinawag ng Panginoon si Adan. Sinabi niya, bakit mo sinuway, Adan, ang inutos ko sa iyo na huwag kumain sa bunga ng halaman na nasa kalagitnaan ng halamanan? Bakit mo sinuway? Panginoon, hindi po ako yung babaeng binigay mo sa akin. Tinawag yung babae, babae, bakit mo ginawa ang pagsuway? Panginoon, hindi po ako yung ahas. Tinawag yung ahas. Bakit mo ginawa yan? Wala nang mapagsumbungan ng ahas, kaya dinurog ng ulo. Ganyan, mga kapatid, ang pag-uugali nating naangkin mula sa original sin ni Adan at saka ni Eva. Pagka merong i-confront mo sa kanyang kasalanan, bakit mo ginawa yan? Hindi ako siya. Bakit mo ginawa yan? Hindi ako siya. Dito, maraming kabataan dito sa compound na ito. Merong 6 na kabataan, mga kapatid, kahapon nagkasala, tinawag ko. Bakit mo ginawa yan? Dili man ako siya. Bakit mo ginawa yan? Dili man ako siya. Maliliit pa yan.
Hindi pa masyadong malalaki yan. Lalo na yung malalaki na. Wala talagang umaangkin ng kasalanan, mga kapatid. Yun ang tendency ng natural nature natin. Yan ang tendency o that is the natural thing for us to do when we do wrong. Ngunit ano naman ang dapat talagang gawin natin, mga kapatid, kung tinuro sa atin ng kasalanan na ating ginawa? Tulad ng ginawa ni David, tulad ng sinabi ni David, after David's great sin had been pointed out to him, what did David say? In 2 Samuel 12:13, David said, I have sinned. Nang tinuro sa kanya ni Prophet Nathan, sabi niya, ikaw ang taong nagkasala. Anong sinabi ni David? Lumuhod siya at sinabi niya, ako nga ang nagkasala. Inangkin ni David ang kanyang kasalanan. At sinabi sa Psalms 51:3, I acknowledge my transgressions. Inaangkin ko ang aking mga kasalanan. Ano talaga pala ang dapat ipagugali ng isang tunay na anak ng Diyos pagka siya nagkamali o nagkasala? Angkinin ang iyong pagkakasala at angkinin ang iyong kamalian. Huwag mong ituro ang iba. Now, this is a theology that is coming from the Word of God. There are many philosophies in the world today that have not changed even though they come to the religious side of things already. There are many who preaches the gospel still with this in mind, still with this in heart. That's why when they preach, they always point to somebody. O kaya, pagka sila mga kapatid, hindi sa pangangaral lamang, kundi pati na rin sa individual na pamumuhay ng membro. Kalimitan na nakikita natin yung kasalanan ng iba. Naku, ang laki ng muta niya. Naku! Pero siya hindi niya nakikita yung sarili niya. Sapagkat naroon pa rin yung pag-uugaling yon na madalas tayong magturo sa kasalanan ng iba o kaya madalas tayong mag-blame sa iba. Mga kapatid, bago tayo makagawa ng ganyan, i-recognize muna natin kung ano ang ating kasalanan sa harap ng ating Panginoon Diyos at sabihin sa Kanya, ito ang kasalanan ko, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. When David, in contrition of heart, confessed his sin, what was God's word to him by Nathan the prophet? Nang nirecognize na ni David ang kanyang kasalanan, ano ang sinabi ng Panginoon kay David sa pamamagitan ni Propeta Nathan? Mga kapatid, itong sinabi sa 2 Samuel chapter 12 verse 13. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, and David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin. Thou shalt not die. Nang sinabi ni David kay Nathan, kasala ko laban sa Diyos, sinabi naman ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Nathan, pinatawad ka na ng Diyos at inalis na sa kanyang harapan ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Inalis ng Diyos yun na parang hindi siya nagkasala. He became justified in the sight of God as though he had never sinned. And then he said, the Lord has forgiven thy sin. He has put thy sins away. Thou shalt not die. Praise the Lord. Napakaganda ng mga salitang yon sapagkat yon ay nagpapakita na ang ating Panginoon ay masagana sa kapatawaran. Tayo ay magsasabi sa Kanya ng ating mga kasalanan. I find this scripture here in 2 Samuel 12:13 especially encouraging. This scripture tells us that God hates sin. He wants us likewise to hate it and shun it. And because it invariably gets us into trouble. It causes sorrow of heart, and in the end, it brings death. But when involved in it, as was David, as soon as it is acknowledged and sincerely confessed, that very moment that sin is already forgiven. David said, I have sinned. The immediate answer was returned. The Lord
also hath put thy sin away. Napakaganda ng mga pangungusap ng mga salita ng Diyos na naririto. Ito ay nakapagbibigay ng encouragement sapagkat nagpapakilala rito ng Panginoon. Kinamumuhian niya ang kasalanan. Ang kasalanan ay siyang resulta, mga kapatid, ng ating mga sorrows, yung ating mga kalungkutan, yung ating mga kasalanan natin. Yun ang resulta. Mga kalungkutan, mga kasakitan, trouble, at pagkatapos sa katapusan, ito ay magdadala ng kamatayan. Nang makita ni David na involved siya sa kasalanan, kagadagad kinumpisal niya sa harap ng Diyos, kagadagad naman pinatawad siya ng Panginoon at sinabing inalis na ng Panginoon ang iyong kasalanan. Pagka lumalapit tayo sa harap ng Diyos, kailangan luminis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Anong gagawin natin upang luminis tayo? Kailangang ikumpisal natin sa Kanya. Kung may na-involved na tao, pumunta tayo sa taong yun at pagkatapos makipagkasundo at magpatawaran kayo. Pagkatapos lumapit kayo sa Diyos, patawarin mo po kami, Panginoon, sa kasalanan namin. Anong gagawin ng Panginoon? Aalisin niya ang kasalanan ninyo at haharap kayo sa Kanya, malinis sa harap ng Diyos sa lahat ng mga kalikuan at kasalanan. Talaga bang matuwid kailangang sabihin ang ating kamalian sa ating kapatid? Anong sinabi ng Panginoon sa Matthew 18:15? If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Kung ang kapatid mo nagkasala ng laban sa iyo, puntahan mo ang kapatid mo at sabihin mo sa kanya ang kanyang kasalanan. Kayo lamang dalawa. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Kung siya makikinig sa iyo, naligtas mo ang kapatid mo at nagkasundo kayong muli. Dito naman, mga kapatid, sa Leviticus 19:17, thou shalt not hate thy brother in thine heart, thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. Ano, mga kapatid, ang sinabi dito? Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Huwag mong kagalitan o kamuhian ang kapatid mo sa loob ng iyong puso. Huwag mong sabihin sa kanya, mula ngayon, ito na ang ating pagtatapos ng ating pagkakakilala. Sa Bisaya pa, managbuwag ta sa maayong kabubuton. Mao na ni ang ulahi nga kita magkita. Huwag kayong maglagay ng pagkagalit sa inyong puso laban sa inyong kapatid. Alam mo, pagka may kagalit yung isang tao, kahit nag-i-smile siya, yung kasalanan yun, inuulit-ulit niya pagka dumating ang panahon. Pagka inuulit-ulit mo yun, mga kapatid, merong hatred sa puso mo. Ang nagpatawaran, pagka nagpatawaran kayo, hindi na uulit-ulitin pa yung mga bagay na yon, sapagkat yun ay ibinaon na, sapagkat yun ay kinalimutan na. Pinatawad na. Anong sabi ng Panginoon sa Leviticus? Huwag kang magtanim ng galit sa iyong kapatid sa iyong puso. Everybody say amen. Huwag mong itanim ang galit sa iyong kapitbahay upang siya ay hindi magkasala. Sapagkat kung may hatred, alam ng neighbor mo, hate mo siya, ano naman ang magiging bunga? Itinatanim mo yung hatred sa kapitbahay mo, anong magiging bunga nun? Hatred din, mga kapatid. Alanganin naman na hatred ang tinatanim mo, pag-ibig ang aanihin mo. Hindi. Pagka hatred ang tinanim mo, hatred din ang aanihin mo. Kailangan sa ating pamumuhay Kristiyano, malinis ang ating konsensya sa mga bagay na ito. Nagpapatawad tayo sa mga kasalanan ng iba upang kung tayo ay humarap sa Diyos, patatawarin din naman tayo. Pagka tayo nagpapatawaran, mga kapatid, anong espiritu ang kailangang nasa sa atin? Anong kailangang espiritong nasa sa bawat isa sa atin? Sabi ng Galatians chapter 6 verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Mga kapatid,
kung merong isa na nasa pagkakamali o nasa kamalian, tayong mga spiritual ay kailangang papanumbalikin siya sa espiritu ng kababaan, sa espiritu ng meekness, at alalahanin mo ang sarili mo na baka ikaw isang araw ang magiging kagaya niya na malalagay din sa kanyang kalagayan. Alalahanin mo yon. Kaya pag kami nagkasala na isang kapatid laban sa Panginoon at laban sa kanyang kapatid, mga kapatid, kailangang i-restore siya o papanumbalikin siya by the spirit of meekness. Kaawaan natin siya. Patawarin kung maaari, mga kapatid. Now, let us notice also that it is much easier to tell someone else of a brother's fault than it is to tell him of them himself. Napakadali, mga kapatid, na magsalita, no? Kung halimbawa mayroon dalawang kapatid sa Panginoon, nagkaaway sila, nagkaalitan sila. Mas madali, mga kapatid, sa isa na sabihin yung kasalanan ng isa sa kanya. Kapatid, ito ang kasalanan mo sa akin. Masyado kang mapagmataas. Hindi ka na nagbayad ng utang mo. At saka proud ka. Madali tayong magsabi ng ganyan kaysa sa kapatid na yon na siyang magsabi sa kanyang kasalanan sa atin. Di ba? Kaysa siyang magsabing, totoo nga ako ay mapagmataas. Totoo nga ako ay nangungutang at hindi nagbabayad. Totoo nga na ako ay ganito at ganon. Mahirap, mga kapatid? Ngunit sinabi ng Panginoon, kung maaari, yon ang gawin natin. Hindi na kailangang ang iba pa ang magsabi ng ating kasalanan. Tayo na mismo ang magsabi ng kasalanan natin sa Kanya. Everybody say amen. At napakadali talaga, mga kapatid, na sabihin sa isang kapatid ang kanyang kasalanan kaysa tayong magsabi ng ating sariling kasalanan. And again, let it be noted, as in the one very difficult lesson to learn, the one Christian duty that is very difficult to perform is to tell our own faults to our brother or sister. Only humility and grace of God will enable us to do this. Kailangan talaga yung tunay na kababaan at grasya ng Diyos upang masabi natin ito. Napakahirap. Madaling magsabing, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganyan, ikaw ay ganyan. Pero napakahirap naman sabihin kung ano ang ating mga kasalanan din naman. Ako naman ay ganito, ako naman ay ganyan. Tingnan ninyo, mga kapatid, ang human nature. Pag ang human nature tumayo at nagsalita ng patungkol sa kanyang sarili, siyempre sasabihin niyan, ako ay matalino. Ako ay maganda, kahit pangit siya. Ako ay ganito. Siyempre, ang lahat ng papuri gagawin mo sa'yo. Human nature yan. Pero pagkakasalanan ang sinasabi patungkol sa'yo, naku, hindi ko ginawa yan. Naku, hindi niya ginawa yan. Naku, hindi. Diba? Tingnan na lang natin sa pamilya natin. Pag yung anak natin, mga kapatid, nagkasala, ipagtatanggol natin kahit kasalanan niya. Hindi ginawa ng anak ko yan. Hindi umiinom ang anak ko. Hindi pumapatay ang anak ko. Pero siyang nakapatay, siyang umiinom, siyang lahat. Tendency ng human nature yan. Ngayon, sa ating Kristiyanong pamumuhay, binabago ng Panginoon ang lahat ng yan. Sinasabi ng Kristiyanong pag-uugali na pagka tayo nagkasala, hindi muna natin titingnan yung kasalanan ng iba at sasabihin sa kanila. Ang kailangang magsabi ng ating kasalanan ay tayo muna bago tayo qualified na magturo sa iba na ganyan ang kasalanan mo. Everybody say amen. Kung tayo nananalangin, anong sinabi ni Kristo ang ating gagawin at bakit niya sinabi yon? Sa Mark 11:25. And when you stand praying, forgive, if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Kung kayo ay nananalangin, kung kayo mga kapatid ay tumatayo at nananalangin, magpatawad kayo kung may nagkasala ng laban sa inyo, upang ang inyong Ama sa langit naman ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Pagka tayo tumatayo nananalangin,
meron tayong naalalang nagkasalalaban sa atin, patawarin na natin siya upang tayo, pagtaas ng ating kamay, humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya at grasya o mga kagalingan sa katawan o mga pagpapalang pinansyal. Ang Panginoon naman ay magpatawad sa atin at ibigay ang lahat ng ating mga kahilingan. Hallelujah. Kung hindi natin patatawarin ng iba, ano naman ang hindi gagawin ng Diyos? Sinabi rito, but if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama na nasa langit. Tulad nung binasa natin kanina sa Matthew chapter 18, 23-35. Anong sinabi? Merong isang tao nagkasala laban sa isang hari, nagkautang siya ng biro ninyo, $30 million. Sabi niya, sigilin ninyo yan, ibilang ko ninyo sapagkat walang may babayad. Lumapit siya sa hari, patawarin mo ako, hari. Bigyan mo pa ako ng chance, babayaran ko lahat yan. Nagkaroon ng hari sa kanya ng awa. Pinaalis siya at pagkatapos binigyang chance. Ngunit itong binigyang chance na ito, ay meron namang alipin sa bahay. Nagkautang naman sa kanya ng $2,000 lang. Nagkautang sa kanya $2,000 lamang. Sabi niya, bayaran mo ang utang mo. Sabi niya, wala akong may babayad. Bigyan mo ako ng chance. Instead of giving him chance, this wicked servant took hold of his servant and then put him in prison together with his own family. At sinabi niya, diyan ka sa bilangguan. Hanggang hindi mo mababayaran ng lahat, hindi ka makakalis diyan. Pati anak mo, pati asawa mo. Nalaman ito ngayon, mga kapatid, ng hari dahil may nagsumbong sa kanya. Kaya pinatawad ang masamang alipin na ito. Sinabi niya, ikaw, $10 million ang utang mo, pinatawad kita, meron pala nagkautang sa iyo, $50,000 lang, hindi mo pinatawad. Ngayon, ibibilanggo kita. Pagkatapos, pahihirapan kita at hanggang hindi ka makabayad, hindi kita aalisin dyan. Now, that is an example, a parable of the Lord about forgiveness. Napakalaki ng utang natin sa Kanya, mga kapatid. Kaya dapat naman, kung may nagkakasala ng laban sa atin, patawarin din naman natin sila. Pagka hindi natin sila napapatawad, naku, ibibilanggo tayo ng Panginoon. Kaya pala nangyayari napakalaking mga problema sa mga buhay natin na halos hindi tayo makaalis. Naku, ang hirap para tayo nasa bilangguan. May humahabol sa atin. Hindi tayo makakilos. Hallelujah. Sapagkat hindi pala tayo napatawad. Baka tayo pala ay pinatawad ng Panginoon dahil tayo mapagpatawad din ng ating mga kasalanan. Kasalanan ng iba, magiging magaan palang lahat ng bagay sa atin dahil sasagutin tayo sa ating mga dalangin. Dahil pagka nanalangin tayo ng financial, bibigyan tayo ng Panginoon. Pagka dumalangin tayo sa mga physical healing, ang Panginoon pagagalingin tayo. Kaya tayo ay masaya, hindi tayo nakabilanggo. Tayo ay puspos ng mga katugunan sa lahat ng mga dalangin dinadalangin natin sa harap ng ating buhay na Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, si Joseph, anong mga pangungusap niya sa mga kapatid niya nang ipinagbili siya doon sa Ehipto. Sinasabi dito sa Genesis chapter 45 verse 5 to 8, Now therefore be not grieved nor angry with yourselves that you sold me hither, for God did send me before you to preserve life. So now it was not you that sent me hither, but God. Tingnan ninyo si Joseph, ini-spiritualize niya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Nang ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid at pagkatapos nangyari mga kapatid na naging prime minister siya sa Egypt, siya ang pinakamayaman, siya mga kapatid ang gobernador sa lahat ng Egypt at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay doon at kilalang-kilala siya sa Egypt. Nang lumapit ang mga kapatid niya dahil wala nang makakain doon sa kanilang mga dako, dumating sila sa Egypt dahil doon na lamang may pagkain. Nakilala nila si Joseph. Anong sabi ni Joseph sa kanila? Sabi niya sa mga kapatid niya, mga kapatid ko, huwag kayong malungkot sa inyong puso at huwag din yung kagalitan ng mga sarili ninyo na inyo akong ipinagbili dito sa Ehipto. Sapagkat ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang i-preserve ang buhay ninyo. Sapagkat nakikita ko ngayon na hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Panginoon. Praise God. Ni-spiritualize niya. Walang galit sa kanyang puso.
Hindi niya kinagalitan dahil yung mga kapatid, tinapon pa siya sa balon, ipinagbili pa siya, walang awa mga kapatid at inalis siya sa kanilang pamilya. Hindi niya tinanim sa kanyang puso yun, tiningnan niya kung ano naging resulta. At ang resulta nakita niya, ito ay sa Diyos pala. Pagka ikaw ay anak ng Diyos pala, nasa Diyos ka, ang lahat ng mangyayari sa buhay mo, masama man sa harap mo o hindi, sa ganang iyo mga kapatid, yun ay hindi mo pa nauunawaan. Ngunit makikita mo pagka anak ka ng Diyos, ang lahat pala ng yan ay kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Kaya huwag tayong magtanim ng galit sa ating mga puso. Huwag tayong magtanim ng galit sa ating mga puso. Kailangan wala yon. Kailangan nagpapatawad tayo. Ano man ang ginagawa sa atin, mapagpatawad ang ating mga puso. Pag-uugali ng ating Panginoon yan, upang tayo naman ay palaging pagpalain ng kapatawaran at laging pagpalain sa lahat ng ating mga dalangin. Now, ano naman ang sagot ni Jesus Christ kay Peter sa katanungan at sinabi niya, ilang bang beses ako magpapatawad, Panginoon? Human nature na naman ito, mga kapatid. Sapagkat tayo bilang Kristiyano, sinusubukan ng Panginoon din kung minsan. Minsan may lumalapit sa atin, mga kapatid, napakaraming beses na pinapatawad natin, o kaya may nanghihingi sa atin, tulad ng isang kapatid na mabait siya, lahat ng kabaitan nasa kanya. Sinubukan siya ng Panginoon ngayon. May kapitbahay siya na nasa kawalan. Araw-araw yung kapitbahay niya, mga kapatid, humihingi ng asin sa kanya. Isang araw, Lunes, humingi ng asin, binigyan ng asin. Sunod na araw, asin, binigyan ng asin. Asin, asin, asin. 7 araw, puro asin, mga kapatid. Noong pang-8 araw na, mga kapatid, nawalan na ang pasensya niya. Nawala yung pasensya niya. Pang-8 araw, pahingi po ng asin. Ano sinabi niya? Ano ako? Factory ng asin. Nawala na yung grasya sa puso niya. Ito rin siguro nasa isip ni Pedro. Ilang beses ko ba patatawarin ang aking kapatid? Dahil lapit ng lapit ito dito. Hingi ka lang, hingi ng kapatawaran. Ilang beses ba? Sinagot siya ng Panginoon at sinabi sa Matthew 18:21-22. Then Peter came to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Sabi ni Pedro, 7 beses ba, Panginoon? Ilang beses ko ba patatawarin ang kasalanan ng kapatid kong lumalapit sa akin na tumingi ng kapatawaran? 7 beses ba? Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Biro mo yan? 70 times 7? 70 times 7? 490. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? That is an unlimited number. We must pardon offenses against us, though ever so often done. We must forgive to the end. Kailangan ng pagpapatawad ng ating puso, walang katapusan. Hanggang humihingi ng kapatawaran, patawarin natin. Hallelujah! Ang hindi lamang mapapatawad ay yung hindi humihingi ng kapatawaran. Ngunit ang isang kapatid na ina-acknowledge niya ang kanyang kasalanan at humihingi ng kapatawaran, hanggang humihingi siya ng kapatawaran at ina-acknowledge ang kanyang kasalanan na hindi niya gagawing muli, patawarin mo. Upang ikaw naman, sa bawat harap mo sa Diyos, nagkakasala ka rin araw-araw, nagkakamali ka rin araw-araw, ang Panginoon naman, mabait sa iyo. Okay, anak, pinatawad na kita. Praise the Lord. Hallelujah. Ano naman ay pinakitang ugali ng Panginoon sa mga nagpako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo? Luke 23:34. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Woo! Hallelujah! Ano naman, mga kapatid, ang ipinakita na espiritu ni Esteban nang siya'y binato sa kamatayan sa Acts chapter 7, 59 and 60. And they stoned Stephen, calling upon God, and he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. Anong sinabi ni Esteban nung siya binabato na? Siya lumuhod at tumingala sa langit, tinasang kamay, at sinabi, Panginoon,
Huwag mo pong ikarga sa kanila ang kasalanang ito. Patawarin mo sila. Huwag mong ikarga sa kanila ang kasalanang ito. Ang lesson natin ngayon, mga kapatid, ay isang lesson na nagtuturo sa atin sa tunay na pag-uugali ng ating Panginoon. Na dapat sa mga magkakapatiran, upang ang pag-ibig ay manatili, upang ang kagalakan ay manatili, upang ang pagkakaisa ay manatili, number 1 itong subject na ating pag-aralan. Kailangan tayo ay mapagpatawad ng mga kamalian at kasalanan ng iba, lalo na kung lumalapit sa atin at humihingi ng kapatawaran. Upang naman sa harap ng Diyos, pagkat tayo nagtataas ng ating kamay at nananalangin, habang tayo nagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, tayo naman ay patatawarin din ng ating Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin siya. Ngayong umagang ito, mga kapatid, marahil mayroon pang mga tao rito na tinatawag na mga anak ng Diyos. Ngunit puno ng pagkagalit. May pagtatanim sa inyong puso. Ang inyong espiritu ay hindi malinis sa harap ng Diyos. Dahilan dyan nahahadlangan ang inyong mga dalangin. I would like you to open your hearts. I would like you to release the spirit of anger, hatred, and grudge from your hearts and confess your faults to God and say, Lord, I have this weakness. I have this weakness in myself. I am not forgiving. I am very unforgiving. But forgive me, Lord. From now on, I promise to you, I will have your spirit of forgiveness in my heart. Cleanse me from all hatred. Cleanse me from all anger. Cleanse me from an unforgiving spirit. And the Lord right now will cleanse you from all unrighteousness and will bless you tremendously. Lahat ng mga bagay na nahahadlangan bilang pagpapala sa buhay mo, matatanggap mo ngayon pagka binago mo ang puso mo at maging mapagpatawad ka sa iyong kasalanan. Sa oras na ito, bago tayo lumapit dito, ako'y dadalangin sa lahat ng mga nasa harap ng kanilang television sets. Panginoon, sa oras na ito, ako po'y dumadalangin sa lahat ng mga kapatid, upang ika'y gumaling sa iyong karamdaman. Patawarin mo ang sino mang nagkasala ng laban sa iyo. Alisin mo ang pagkagalit. Alisin mo ang pagtatanim sa puso mo. Alisin mo ang grudge at hatred sa puso mo. Patawarin mo ang nagkasala ng laban sa iyo. Upang ngayon dumalangin ka, patatawarin ka rin naman ng Diyos at paggagalingin ka sa lahat ng iyong karamdaman at ililigtas ka sa iyong kasalanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin mo ang pagpapala at kapatawaran sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Tanggapin mo ang milagro mo, tumayo ka, magaling ka na. Tanggapin mo ang milagro mo, ang iyong financial na pagpapala nasa sa iyo. Tanggapin mo ang milagro mo, gumawa ka ng desisyon sapagkat pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong personal na tagapagligtas at sa oras na ito, ikaw ay maliligtas sa iyong kasalanan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin.
If you want to receive, you have to give. And receive it by faith and say, Lord, I will touch your power. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.